Naalala ko po isang Pasko, nagkatipon-tipon ang aming mga kamag-anak sa bahay at nagkainan, naginuman, Pasko. Pagkatapos ng kainan, wala nang magawa yung mga bisita at mga tao sa bahay. Kaya yung isa ko pong tiyo, ang sabi niya, "Oh, mag-program tayo, mag-program. Christmas ngayon." So, paano tayo magpo-program? Sabi naman ng tita, wala man tanging numbers. Anong gagawin nating numbers? Sabi ng tito ko, di kukuha tayo ng mga numbers. Yan, ito kakanta, ito tutula. O sige, program tayo, program. Pagkatapos, bata pa ako noon, tinulak ako sa gitna. Sabi, ito si baby, pakantahin. Nung nasa gitna na ako, halos maiyak-iyak po ako sapagkat wala akong alam na kanta. Ano bang Christmas song na alam ko? Nag-isip ako, wala akong alam na kanta. So nakatayo po ako doon sa gitna, naghihintay sila na umawit ako. Wala naman akong alam na awit. Mabuti na lang, sabi ng isa kong tito, o isama natin yung pinsan niya, isama ito si Andrew. Di lumapit sa akin si Andrew, malaking tao. Sabi ko, ay salamat, may kasama na akong kakanta kasi wala talaga ako alam kanta. Nung dumating si Andrew, sabi niya sa akin, anong kantang alam mo? Sabi ko, wala akong alam na kanta. Meron kang alam, ang sabi niya, yung Jingle Bells. Di ba alam mo yun? Naisip ko, oo nga, alam ko yun, Jingle Bells. Jingle all the way. Sige, yun ang kantahin natin. Okay, sabi ng pinsan ko, pagbilang ko ng 3, kakanta tayo ng Jingle Bells. So sabi ng pinsan ko, 1, 2, 3, go! Nung mag-jingle bells na ako, sabi ng pinsan ko, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Anak ng pating, ito palang Jingle Bells, meron pang dashing through the snow. So, hindi ako nakaawit. Hinintay ko yung Jingle Bells. Pagdating ng Jingle Bells, saka ako sumabay. Yung Jingle Bells, Jingle Bells. Tuwang-tuwa rin ako. At least nakaawit ako. Sa tuwing dumarating po yung Pasko, naalala ko itong nangyari nung bata pa ako sapagkat yung pong Pasko ay pinaghahandaan po. Ang Pasko po ay hindi lamang Jingle Bells, meron pa palang dashing through the snow. So, napakaganda po ng simbahan natin sapagkat nagbigay ng panahon ang ating simbahan na makapaghanda tayo sa pagdating ng Pasko. At ngayon po, bahagi ng ating paghahanda ay ang tinatawag nating simbang gabi. Pangalawang gabi na po ngayon. Pangalawang araw ng ating pagnunubena bilang paghahanda sa Pasko. Sa ating paghahanda, ano po ba yung dapat nating pinagninilayan? Sa tanong na yan, sasagutin po yan ang mga pagbasa sa araw na ito.
Sa pangalawang araw ng simbang gabi, atin pong mapapakinggan sa mabuting balita ayon kay San Mateo. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak ng ni Juda kay Tamar, sina Fares at Sarah. Tuloy-tuloy po yan, puro mga pangalan. Sa unang pagbasa po, ito naman pong mapapakinggan natin. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayong mga anak, ako ang inyong ama. Papupurihan ninyong mga anak ng ina, lahat mong kapatid," etc. Sa unang pagbasa po makikita natin, magkakamag-anak. Sa mabuting balita, ang lahi naman ni Jesus. Maaari po din natin sabihin mga kamag-anak na Jesus. Ano po makukuha nating aral sa mga pagbasa ngayon? Ito pong pinaghahandaan natin ay isang taong tulad din natin. May mga kamag-anak, mayroong ugat, mayroong panahon, nagmula sa kasaysayan, nagmula sa isang pamilya, sa isang pamayanan. Ibig sabihin po ng mga pagbasa ngayon, si Kristo ay hindi biglang nahulog mula sa langit at naging tao. Si Kristo po, ayon sa mga pagbasa ngayon, ay pumasok sa ating kasaysayan. Pumasok si Kristo sa mundo. Pumasok si Kristo sa panahon, sa isang pook, isang angkan. Na ang ibig sabihin, si Kristo po ay isang taong totoo. Isang taong totoo sapagkat si Jesus ay may kasaysayan. Siya ay tagamundo. Kung si Jesus ay tao, tulad natin, tulad ng bawat tao, si Jesus ay may puso, may damdamin. Siya ay may balat buto. Alam na Jesus ang tuwa, ang sakit, ang lungkot, ang pighati. Alam na Jesus ang mapait na lasa ng luha sa paghihinagpis. At alam na Jesus ang ligaya ng pagmamahal. Yung ibang Diyos-Diyosan ay pilit inaabot ng mga sinasakupan ng mga Diyos-Diyosan na ito. Ang ating pong Diyos ay hindi na natin kailangang abutin pa. Sapagkat ang ating Diyos ay dumating. Tayo'y inabot. Tayo'y nakapiling. Siya ay naging bahagi ng ating buhay. Yan po ang ating Diyos at yan po ang pinaghahandaan nating ipapanganak sa pagdating ng araw ng Pasko. Ang Diyos ay naging kapiling natin, kasama natin, isang tao. Mahalaga pong maunawaan natin na ang Diyos ay hindi lamang Diyos, sapagkat meron pong mga doktrina nung sinaunang panahon nagsasabing si Jesus ay hindi tao. Siya ay mukhang tao lang. Siya ay larawang tao lang. Subalit sa totoo lang, siya ay laging Diyos. Sa ating pong doktrina sa simbahan, si Jesus ay Diyos na totoo at taong totoo. Pumasok siya sa ating mundo, sa ating kasaysayan, upang iligtas, upang hanguin, upang pabanalin ang panahon, ang ating kasaysayan, ang tao. Sa pagpasok ni Jesus sa ating kasaysayan, kanyang ipinahahayag rin na
ang kasaysayan ay bahagi ng kanyang buhay. Ang kasaysayan ay kanyang nilikha. Siya ang may akda ng kasaysayan. At nang pumasok siya sa kasaysayan ito, nais niyang ituwid at ihanda na ang patutunguhan ng kasaysayan ito ay naaayon sa kanyang balak, sa kanyang layunin. Kaya't nang dumating si Jesus sa ating kasaysayan, inakay niya tayo, hinawakan ang ating kamay, inagay tayo sa tamang pamumuhay, sa tamang daan, sapagkat ang kanyang kasaysayan may pinagmulan at may hantungan. At ang hantungan na yan ay walang iba kundi ang makapiling ang kanyang Ama sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang tao ay batbat at puspos ng pighati at lungkot sa buhay. Sa ating kalungkutan, sa ating pag-iisa, pag dumarating ang panahon, ating nadarama ang ating pagiging tao. Sa mga pagkakataong walang ligaya sa ating buhay, hanapin natin at tawagan ang Diyos na naging tao upang sa ating paglalakbay ay hindi tayo nag-iisa, sapagkat may kasama tayong nadarama ang ating nadarama. Ang pait ng buhay ay kanya ring natikman, at kahit ang kamatayan ay kanyang sinuong upang ipakita sa atin na ang kamatayan ay hindi ang wakas ng lahat. Sa ating paghahanda sa Paskong darating, isa-isip po natin, atin pong alalahanin kung sino itong ating pinaghahandaan. Isang Diyos na naging tao, isang Diyos na nakapiling natin, gagabayan tayo, aakayin, ipakikita sa atin ang tunay na pamumuhay sa mundong ibabaw, sapagkat nais niyang tayong lahat ay makasapit at makarating sa hantungan ng kanyang kasaysayan, ang buhay na walang hanggan.